Siya nga po ng Albay na record rainfall na yung binagsak within 24 hours, more than 500 millimeters of rain. Matanong po natin, ano ang epekto? Kasi alam naman natin yung region na yan, may tatlong bundok po dyan, di ba? Andyan ang Mayon, andyan ang Malinaw, andyan ang Masaraga. Ano po ang epekto nitong topography, geography ng Albay na yan? Kung bakit ganito po ang... ano ang dahilan ng ganito pong dami ng binagsak na ulan ni Christine dyan po sa region ng Albay? Well, unang-una ay merong bagyo, di ba? Ang pangalan ng bagyo ay Christine at bagamat yung kanyang mata ay nasa north pa ng Bicol, malawak po yung mga kamay, yung mga cloud, mga rain bands yung ng diameter. bagyo. Yung diameter niya para siyang monster, di ba? Na pagkalaki-laki niya. At umabot yung mga pag-ulan dito sa Sorsogon, even sa Northern Samar, at saka dito sa malaking bahagi ng Bicol. Ito ay siyempre bumuhos ito noong 22, pero may forecast naman yan, no? May forecast naman even days before. Alam naman natin lahat yan na sinabi na ayan, uulanin yan, no? At na malakas dahil nga may bagyo. Ang mga nakita kong mga records dito noong October 22 sa Daet, mahigit 500 500. Para magkaroon tayo ng idea kung malakas ba ito. Ondoy was 455 millimeters in 2015. 455 ito, more than 500. But mostly delivered within 6 hours yung sa Ondoy. Ito hindi ko pa alam kung mostly delivered in how many hours. No? But more than 500. Legazpi nung October 22, dito sa nakikita ko, 431. Sorsogon, 406. Ano yan? So, para tayo magkaroon na idea kung hindi natin nakita yung Ondoy, na alam naman natin na grabe, talagang lumulutang yung mga sasakyan, di ba? Yung mga sasakyan, tsaka second floor. Si Christine Reyes, sinagip pa doon sa Ondoy. Yun talaga naalala mo, ha, Sir Mara. Si Christine Reyes talaga naalala mo, ha. Sa Ondoy yun. Naka-jet ski pa ng isa pang artista. Diba? Ayan. So, malakas talaga yon. Mas higit pa ito, 528. At siyempre, wala naman namamatay sa ulan, di ba? Pag yung ulan pumatak at namuho doon sa lupa, aagos yan at mamumuo doon sa mga ilog. Pag umapaw yung mga ilog, may mga kabahayan sa tabi ng ilog, yun po yung mga binabaha. No? At malaking baha po yan dahil hindi na kaya ng ilog yung dami ng tubig. At aapaw yan, tapos pupunta doon sa mga bukid, pupunta doon sa mga tinatawag natin ng mga floodplains. At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng baha, malawakang baha dyan. Yun, actually natanong ko, bakit ganun ka-grabe yung pagbaha? Doc Bahar, I was going to ask, parang lately, ang daming weather disturbances. Yun ang nangyari sa Florida, si Milton, Hurricane Milton. And then a few days after, ito po si Christine. Is it coming from the same family? Is this really the time of the year? Kasi nga, from the States, up north, tapos dito po sa atin, talagang extreme weather conditions na po nangyayari. May relasyon ba si Milton at saka si Christine? Well, hindi naman po siguro talaga magkapatid yan. Hindi nga. Nagkakataon lang na yung mga proseso sa sanlibutan, sa Earth, na may dagat, kapag merong tag-init, normally dito sa atin sa Pacific ay mga July, August, September, namumuo yung mga gustong-gustong mamuo ng mga bagyo. Pero hindi lang mga panahon na yun, minsan meron din tayo mga Christmas typhoons, December. Pero mas marami lang dito sa mga ganitong mga buwan. At ayan po, at dahil mas mainit dito sa Northern Hemisphere, nabubuo yung mga bagyo. At ayan po, kumbaga normal po namumuo talaga ang mga bagyo, kasi may init siya, may source siya ng tubig, tapos namumuo yung mga bagyo kapag ganitong mga panahon.
Professor yung tanong nyo isang proseso lang ba yan? Hindi po. Parang ano yan, parang talagang nangyayari yan. Nasa kabilang parte ng mundo, yung isa, ito nasa Pacific, itong sa atin. The processes are the same, no? The physics are the same. Kailangan ng init, no? Habang init lalo yung dagat at saka yung atmosphere, mas gusto ng bagyo yun. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.